naton sa PIHAC naghaligtas sa control center or the systems operations group. So, sa diri naman kung sila they're talking about outages, tanan nga capacity, tanan nga ticket, diri naman we're doing this how much tanan nga delivery per substation, how much it will cost to us. In short na aton nga rate nga in-implement sa consumers on a monthly basis. So sa diri naman sir, we're monitoring this on hourly basis sa aton nga setup. Makita ta di ang capacity naton sa subong oras which is 2:30 or 1400 hours or 2 o'clock in the afternoon. Makita naman ang price. So makita ta di sa diri nga side may ari ta di hourly nga pricing. So ari siya currently ang generation mix rate nga tawag naton is currently at 2 o'clock is around 6.6499 or 6 pesos and 65 centavos. Then ang wasn't price ta actually which is muna ginamonitor ta. So ang muling tawag naton ang trading zone naton ni Negros Power or ang Western price niya which is 4,450 per megawatt hour. So that's a 4.45 peso per kilowatt hour siya. So on hourly basis, lain-lain ang price niya, lain-lain ang demand ta based sa actual demand sa substation dito sa PIHAC which will be thrown to us. Then based sa substation capacity, makita tadi ang ato naman nga power supply contract. Nag-meet sang ato nga requirements on a hourly basis. So sa diri nga sa dalong nga part, makita ta ano ang components ng power supply mix ni Negros Power at this particular hour. So may ta sa PCPC na coal is 23%. Then another PCPC is 23%. Then meron tayong Green Core, EDC, which is located sa Valencia, Palimpinon. Then ang EDC, Nasuluk, Tupad Madali, Valencia, which is a geothermal. So ang siya na-mention kayo ni Sir Rowell, which is around ang mix natin is almost 33% of the RE mix. Then moving forward, since we are advocating sa RE at the possible lowest cost, ang na-mention niya is kung may arata na incorporate another for the next year na baratong RE, we will do that para to increase man and to support the local government and the province to boost the renewable energy source sa aton nga probinsya. And also moreover to encourage man sa mga local investors to develop more RE facilities within the franchise area of Negros Power. So amon siya nga amon nga ginatanaw which is involved we try to optimize this one to have a lowest reasonable rates possible sa aton. That's why we're doing this one. By doing this, we monitor kung anong mga abnormalities sa rate, anong pwede natin himuon, din ta pwede makabarato, kahit paano ta pa mag-utilize properly. In that way, we know the fact na it comes to things na once nga kung lubo na aton nga rate, medyo happy man si consumers at the same time na mas dako ang magamit pa nga cost of value money sila once makasave man ta sa electricity. So we're doing this one to provide you to hopefully the reasonable cost. Okay, sometimes the lowest cost is not reasonable. There are cases that's beyond our concern, like may mga past events ng yellow alert in the city, no, nag-trigger sa sang low supply, nag-trigger man siya sang taas na presyo sa market kay tungod nga lubo ang supply. It's because primarily kita we are highly RE facilities during daytime, damon sa mga solar, damon sa mga biomass, but during nighttime medyo may shortage ta sa power kaya wala na available na solar facility. So gakwa naman ta sa ibang isla. That's why we are interconnected from Panay and Cebu. So during nighttime kung damo ang planta ng maintenance, wala na solar. That's why may mga yellow alert on the previous 3 weeks ago na notify sa NTCP which triggers nga nagsalalaka ang presyo. It's because nga mga diesel na nga planta ng dalagan to augment lang sa kakulangan sa capacity during that time. So sa dali naman nga side sir, as just a snapshot lang sa Luzon, Visayas, Mindanao, this is we are primarily triggered by this factor, no, nga makita natin. So i-palakuan na lang siya. Focus ta sa Visayas. So ang diri nga bahay nga sir, ang pula ta, amo na requirements sa bilog ng Visayas, ang pula nga graph. Then ang blue naman, amo na siya ang energy plus reserve requirement. So during mga yellow alert,
galapit na siyang pula kag blue. So meaning animo atong nga demand galapit na sa supply. So kung gamay na lang margin, anytime soon nga kung magsig-trigger ang pula nga graph, meaning shortage siya sa supply. That's a time alert na si GCP sa aton sa for the entire Visayas and Great, no? So that's why ang unang mention nila nga medyo nipis ang reserve sa Visayas, kaya kita mo ang energy plus reserve niya ang blue. So medyo gamay lang. So once nga magsaka ang demand ang pula, that's a time may problem na ta. So as compared naman niya ako makita ta sa ibang area like sa Luzon, like sa Mindanao, especially Mindanao, ang iyang capacity way high sa babaw ng mga reserve niya o the orange level. Itik damo sila mga hydro, mga capacity. Basta kung ang area nila, basta kung ilang capacity for the hydro na plant, mas damo dito sila sa supply. So far, these are what we worked all about na makita natin at the same time ginamonitor na get to provide you kung dito less power interruption, dili naman niya lowest possible rates. That's the two business nga ginatry namon, less power interruption, lowest rate possible, and the third one is customer service. So if that's the one, less na brownout, less na aton nga complaint. Then number two, kung less pagid, lower pa ng rate start, so everybody's happy. Yes. Ito mo lang na aton ng main factor. So that's the two sides nga makita tayo sa Negros Power. So hopefully nga appreciate ta kag makita ta sa among presentation naman. So this is where we are doing our energy trading and optimization sa aton nga capacity. So thank you so much.